Pati matanda hindi na nila pinatawad sa kasamaan nila. Aning komento ni Liam sa mga narinig. Wala na matandang lalaki. Ipapahanap na lamang natin ang katawan ng lola ng nobyo mo kapag na-confirm na natin kung totoo ang sinabi nila sa magpinsan. Ang sabi ni Dixon kay Liam nung suyapan siya nito. Tumango-tango si Liam kay Dixon na nagmamaneho ng kotse sa tabi niya at ilang beses pa niyang napabuntong hininga. Dix, malapit na tayo sa hideout nila. Mag-overtake kayo para hindi nila isipin na nakasun kayo sa sakyan nila. Utos na SPO for Asuncion sa kanila. Okay, copy. Sagot naman ni Dixon. Nasabihan ko na si Lizarte na paparating na tayo sa location. Nakaready na rin ang mga kasamahan niya na nakabantay lang sa signal natin. May ilang pulis na rin na nakapasok na sa loob ng bahay at nahanap na nila ang silid kung saan ikinulong ang lola ni Miss Hidalgo. Imporma pa ni SPO for Raymond Asuncion. Nakapasok na sa malaking gate ang van na gamit ng mga tauhan ni Jerome hanggang sa huminto ang sakyan sa main entrance ng bahay. Tinanggal na ang piring sa mga mata ni Makmak at Mariel, pero nanatili ang pagkakatali sa mga kamay nila. Baba! Utos sa kanila. Si Boss Jerome. Tanong ng lalaki nagpababa sa kanila magpinsan na sumalubong na tao sa kanila. Nasa sala na, kanina pa kayo hinihintay ni Boss. Sagot nito sa nagtanong. Dalhin sa salang dalawang yan. Utos nito sa mga kasama. Sa sala naman, ay matyagang naghihintay si Jerome na nakaupo sa isahang sofa habang sumisimsim ng alak at nilalaro sa isipan ang binabalak ni Makmak at Mariel. Boss, dumating na po si Boyet. Pahayag na ani ng isang tao niya. Tumayo mula sa pagkakaupo si Jerome. Ibinabang hawak niyang kupitang may laman pang alak sa center table at inayos ang suot na damit at ibinaling ang tingin sa mga taong papalapit na sa kanyang kinatatayuan. Nasaan ang lola ko? Bungad na tanong ni Mariel kay Jerome. Ang ganda naman ng salubong mo sa akin. Pero dahil nagmamadali ka makita ka ng lola mo, pagbibigyan kita. Nakangising wika ni Jerome kay Mariel. Kunin niyo ang matanda. Utos niya sa tauhan na mabilis naman silang iniwan. Jerome, ano pa bang kailangan mo sa amin ha? Bakit ba ginugulong pa rin ang buhay namin? Kayong hindi naman na pinag-uusapan sa atin ano doon yung pagpapakasal ni Mariel. Nakuha na rin ni Don Crispin ng kuprahan at nailitan ng tuluyan ng bangko ang bahay at lupa namin sa Cebu. Wala na kaming utang sa pamilya niyo. Kaya wala nang dahilan para ganituhin mo kaming demonyo ka. Ani ni Makmak na hindi na mapigilan ang galit na nararamdaman para sa lalaking kaharap. Dahan-dahan na naglakad palapit si Jerome kay Makmak at bigla na lamang sinuntok ni Jerome sa mukha si Makmak na ikinadugo ng ilong ng pinsan ni Mariel. Tama na! Kuya Makmak! Kuya! Awat ni Mariel kay Jerome. Binalingan naman siya ni Jerome ng tingin. Wala. Sinasabi mong wala na kayong utang? Pero sa ginawa mong pagtulong sa pagtakas sa pinsan mo para mapahiya ko sa mga taong kababayan natin, yun ang utang mo sa akin yun, Makmak. At ikaw, Mariel, dahil sa pagpapahiyang ginawa mo sa akin sa pagtalikod mo sa kasal, ay napahiya kami ni Lolo sa mga malalapit niyang kaibigan. Nang dahil sa'yo, ay hindi pa pamana sa akin na matanda ang lahat ng yaman niya, na kahit sa last will and testament niya, ay pinapahirapan pa rin niya ako. Nag-iwan pa siya nakasulatan para mapasakan ang lahat ng yaman. Ikaw ang gusto niyang pakasalan ko at ina na magiging anak ko. Kalahati ng kayamanan ay mapapangalan sa'yo kapag nakikasal na tayo. At may ililipat lang sa akin ng lahat kapag nabigyan ko siya ng apo na ipagbubuntis mo at hindi ng ibang babae. Ang malas mo lang na kahit sa last will ni Lolo Crispin ay naisip pa rin yung bagay na yun samantalang alam naman niyang hindi mo ako gusto maging kabiyak. At kung hindi matutupad ng kasulatan, ay mapupunta sa charity ang kalahati ng kayamanan ng matanda at hindi ako makakapayag na mangyari yon. Wala akong pakialam kung wala kang pagtingin sa akin at hindi mo ako gusto. Hindi naman na ako agrabyado sa'yo dahil maganda ka naman at may pinag-aralan. Pakakasalan lang naman kita at aanakan at kapag nakuha ko ng lahat ng mana, ay papalayaan din kita kung magiging mabuti ka sa akin. Mahabang nitanya ni Jerome
na nagpasakit ng ulo ni Mariel. Tarantado ka, Jerome. Napakagahaman mo. Lahat ng kasamaan ay gagawin mo mahiga ka lamang sa maraming pera. Galit na wika ni Makmak na dinuraan pa ang paanan ni Jerome na ikinainit ng ulo nito at mabilis na nagbunot ng baril na itinuto kay Makmak at nang kakalabitin na ang gatilyo ay naabutan ang matandang babae sa pangyayari kaya mabilis na inaharang ni Lola Cecilia ang katawan sa apo. Lola! Lola! Sigaw ni Mariel nang bumagsak ang lola nila sa harapan. Nang marinig nila Dixon at Liam ang putok ng baril sa loob ng bahay nila Don Crispin, ay nagsunod-sunod na ang palitan ng putok ng baril. Mabilis na lumabas ng sakyan sina Dixon na nag-back up na rin sa mga kasamang pulis na nasa loob na ng bakuran at ang ilan ay nasa loob ng bahay. Naririnig pa nila Liam ang pag-iyak ni Mariel at pagpupumiglas ito kay Jerome. Bitiwan mo ko! Walang hiya ka! Pati ang lola ko pinatay mo! Bitawan mo ako! Paasik na ani ni Mariel kay Jerome. Napikon ang lalaki sa kanya at sinampal siya nito sa kanang pisngi kaya napabaling sa left side ang ulo ni Mariel sa lakas ng pagkakasampal sa kanya ni Jerome. Saglit siyang napapikit at pagmulat niya ng mga mata niya ay tinitigan niya ni masama ang lalaki. Manahimik ka! Kapag hindi ako nakapagtimpi, isusunod kita sa lola mo. Kaya manahimik ka! Ani naman ni Jerome sa kanya na itinapat ang baril sa mukha ng dalaga. Huwag mo akong titigan ng ganyan, Mariel. Wala ka namang magagawa kundi ang sumunod sa akin. Paangil na utos pa ni Jerome sa dalaga. Hinawakan muli ni Jerome sa braso si Makmak at hinila pa nito ang dalaga palayo kay ni Makmak hanggang sa makapasok sila sa isang madilim na silid at doon nagtago. Kasalukuyan silang nasa loob ng isang garage room ata dahil naroon ang mga gamit na tulad ng pala, lagare at mga tools na ginagamit ng mga karpentero at gamit para sa sakyan o makina at mga lumang gamit na inilagay lang sa isang tabi. Doon sila nagtago ni Jerome na magkaputukan na. Kanina ay ginawa na siyang hostage ni Jerome upang maging body shield nito sa mga polis. Nang mabaril ni Jerome si Lola Cecilia, ay may sumunod ng pagpaputok at tinamaan ng lalaking nasa likod ni Makmak. Agad namang nahawakan ni Jerome si Mariel at hinila patakbo ang dalaga. Nakipagpalitan ng putok ng baril ang mga tauhan ni Jerome sa mga polis. Nakalayo naman sila Jerome sa sala at naiwan doon si Makmak at ang Lola Cecilia niya. Naiiyak at nag-aalala si Mariel para sa pinsan at sa kanilang lola. Naiisip niyang baka tamaan din si Makmak ng bala o kaya ay barilin to ng tauhan ni Jerome. At ang lola niya na baka hindi kayanin ang tama ng baril sa katawan nito dahil na rin sa katandaan. Please Jerome, pakawalan mo na ako. Napapaligiran na kayo ng mga alagad ng batas. Hindi na kayo makakatakas pa. Sumuko ka na lamang at pagbayaran mo ang mga nagawa mong mali. Pakiusap niya kay Jerome. Sinabi nang tumahimik ka. Hindi ako susuko, Mariel. Kung mamamatay man ako rito, sisiguraduhin ko na kasama ka. Galit ang wika ng lalaki kay Mariel na kinahugulhol na ng dalaga. Samantala, nawala naman ng connection ang Bluetooth na suot ni Mariel dahil sa hindi na makasagap ng signal dahil sa kulob na kinalalagyan nila ni Jerome. Nagpanik at sobrang nag-alala naman si Liam dahil hindi na nila naririnig pa ang boses ni Mariel. Where are you, Mariel? Nasaan ka na? Ani ni Liam na naiinis sa sarili dahil sa napabayaan na nila ang nobya. Liam, nandito lang sila. Mahanap din natin ang girlfriend mo. Baka nagtago sila sa lugar na walang signal kaya nawala ng connection ng suot niyang device. Pagpapakalma ni Dixon kay Liam na hindi pa rin mapakali dahil sa pag-aalala kay Mariel. Nalagas ng mga tauhan ni Mendoza pero hindi nila makita sina Jerome at Mariel. Hinahanap pa ng mga kasama ni Zarte ang main target kung saan nagtatago. Wala na rin buhay ang matandang babae. Pahayag ni SPO4 de Dios sa kanila na makita silang papasok na ng kabahayan. Nakasalampak naman si Makmak sa sahig na hawak-hawak ang kamay na kanyang lola habang tahimik pa rin nagluluksa. Narinig pa nila kanina ang huling sinabi ni Lola Cecilia
kanina kay Makmak na nagkakaputukan na. Lola! Lola! Pakiusap, Lola, lumaban ka. Huwag kang sumuko. Kaya mo yan, Lola. Tumawag na sila ng ambulansya. Dadalhin ka namin sa ospital, Lola. Huwag mo kaming iiwan. Umiiyak na wika ni Makmak sa abuela. Hinawakan ni Lola Cecilia ang kamay ni Makmak na mahigpit at saka nagsalita. Hayaan mo na ako, Apo. Patay na rin naman ang lolo Antoro nyo at masaya na ako mawawala sa buhay nyo. Dahil sa huling pagkakataon ay nailigtas kita, Apo. Mahal na mahal ko kayong mga apo ko. Tandaan nyo yan. Mahal ka namin. Kayo ng lolo nyo. Sinusundo na ako ng asawa ko. At lagaan mong sarili mo, Apo. Makmak. Lola! Sigaw na hinagpi si Makmak na mabitawan na ni Lola Cecilia ang kamay niya at tuluyan nang nawala ng hininga ang matanda. Nasa mahabang sofa na ang katawan ng matanda at natatakpan na ng kumot na ibinigay ng isa sa mga pulis kay Makmak. Nang makita nito sina Liam at Dixon na papalapit sa pwesto niya, ay agad siyang tumayo. Napalingon-lingon pa muna siya ng tingin dahil hindi niya makita ang pinsan na kinakaba niya. Si Mariel! Nasaan si Mariel? Tanong niya sa dalawang lalaki na tinapik na muna ang balikat niya at nakiramay. Sasagutin na sana ni Liam ang tanong ni Makmak na may lumapit kay Dixon at ibinalita kung saan nagtago si Jerome kasama si Mariel. Let's go, Liam! Ani ni Dixon na tumakbo na kasabay ng pulis na nag-report rito. Mabilis naman ding kumilos sina Liam at Makmak na patakbo na ring sumunod kina Dixon. Anong status ni Diyos? Mahinang tanong ni Dixon na makalapit sa kabilang pulis. Positive, nasa loob sila. Hindi namin sila mapasok dahil hostage niya si Mrs. Cares. Pero ginagawa na ng paraan nila Buendia at Tizarte. Susubukan nila makahanap ng butas sa likod. Wala siyang ibang daraanan kundi dito lang din, kaya wala siyang kawala. Pahayag ni Diyos sa kanila. Pasukin ko na kaya. Baka kung ano pang gawin niya kay Mariel kung maghihintay lang tayo dito. Kung kailan bala kanyang sumuko. Dixon, namatay si Almira na wala ako sa tabi niya. Kaya wala akong nagawa para sa kanya noon. Hindi na ako papayag na maulit ang pangyayaring yun sa buhay ko sa pangalawang pagkakataon. Kahit na ikamatay ko pa, mailigtas ko lang ang babaeng mahal ko. Ako na makikipag-negotiate kay Mendoza. Baka pa niyo na lamang ako. Please, Montebalino, tulungan niyo ako mailigtas ang girlfriend ko. Seryosong ani ni Liam na nakipagpalitan pa kay Dixon. But Liam, delikadong binabalak mong gawin. Sorry to say this, pero hindi ka naman hahayaan na gawin ang gusto mo. Trabaho namin bilang pulis ang magligtas at hindi magpahamak ng sibilyan. Ako ang gagawa para si kakapanatag ng loob mo. Pangako, maililigtas ko ang nobya mo. Trust me, Liam. For the sake of Almira na rin na pinsan ko, puprotektahan din kita. Nitanya ni Dixon na dahan-dahan na lumapit sa nakasarang gate ng garage storage room. Montelibano, kailangan na makalabas sila dyan. Kulab ang garahe, walang hangin na pumapasok. Sigurado masosuffocate sila kapag nagtagal pa sila sa loob. Mag-iingat ka. Ani ni Lizarte na makabalik na sa pwesto nila. Sige, salamat sa impormasyon. Wika ni Dixon. Samantalang sa loob ng garage room ay nahihirapan na nga makahinga sina Mariel at Jerome. Pawis na rin sila dahil hindi sapat ang hangin na nalalanghap nila upang makahinga sila na maayos. Jerome, sumuko ka na please. Parang awa mo na. Mamamatay tayo rito sa loob. Alam ko nahihirapan ka na ring huminga. Kung ipagpapatuloy mo to, lalo mo lang hindi makukuhang kayamanan ni Don Fernando. Muling pakausap ni Mariel na talagang nanghihina na. Pag lumabas ako, pag sumuko ako, hindi rin nila ako bubuhayin. Siguradong papatayin din nila ako. Kaya manahimik ka na lang, Mariel. Ani ni Jerome sa kanya. Malapit nang mawala ng malay si Mariel nang marinig niya ang boses ni Dixon na tinatawag si Jerome. Nang lalambot man, ay pinilit ni Mariel na paglabanan ng panghihina. Nakakasiguro siyang nasa labas lang din si Liam. Liam,
Mahinang sambit niya sa pangalan ng nobyo. Jerome Mendoza, pinakikiusapan ka naming lumabas ka na dyan. Hindi ka namin sasaktan. Basta sumuko ka lamang na maayos. Sa loob pa ng ilang minuto na ilalagay niyo dyan ni Miss Escares, ay hindi kayo makakahinga pa dahil walang papasukan ng hangin na kinalalagyan niyo. Binibigyan ka pa namin ng pagkakataon ni sumuko na matiwasay. Pakikipag-usap ni Dixon sa malumani na paraan. Mendoza, bubuksan mo ba tong gate o papersahan pa namin to? We give you a chance, Jerome, na mabuhay pa. I guarantee you na walang mananakit sa'yo paglabas yun ni Miss Escares. Napapalibutan ka na namin, kaya isa lang ang choice mo para mabuhay pa na matagal. Pasigaw na wika pa ni Dixon upang marinig ni Jerome. Jerome, please. Nang hihinang pakiusap ni Mariel. Tumayo ka dyan, lalabas tayo. Utos ni Jerome sa kanya. Kahit na nanghihina, ay pinilit ni Mariel na makatayo. Hinawakan siya ni Jerome at ginawa na naman siyang human shield nito na nakatutok ang dulo ng baril sa sentido niya. Muling nakaramdam ng takot si Mariel sa ginawa ni Jerome sa kanya. Napapikit si Mariel at tahimik na nagdasal habang ang kanyang luha ay dumadaloy na sa kanyang pisngi. Lalabas niya kami. Huwag niyo kaming haharangan. Papuputokan kong babaeng to kapag hindi kayo sumunod. Sigaw na tura ni Jerome. Nagkatinginan sila Dixon, Liam at ang iba pa. Tumango naman kay Dixon sina Asuncion, De Dios at Lizarte na inutusan pa mga kapulisan na wala magpapaputok. Narinig nila ang dahan-dahan ng tumaas ang harang ng gate sa garage room. Naging alerto ang lahat na makita nilang nakatutok ang baril na hawak ni Jerome sa ulo ni Mariel. Mariel! Sabay niya sambit nila Makmak at Liam. Liam! Usal ni Mariel sa nakatitig sa nobyo. Kumilo si Liam na pinigilan ni Bandia. Bitiwan mo ako pare. Hayaan mo akong iligtas ang girlfriend ko. Hindi niyo ba nakikita ang delikado ng lagay niya sa kamay ni Jerome na yon? Pero wala pa rin kayong ginagawa. Sasabihin niyo na protocol na naman ba? Nasa bingit na nakamatayan ng mahal ko. Protocol pa rin bang papairalin niyo? Bitiwan mo ako! Mas mapapahamak si Miss Carey sa gagawin mo, Mr. Moran. Kapag na-trigger yung hostage taker, baka makalabit niyang gatilyo ng baril na hawak niya na nakatutok sa ulo ng nobya mo. Alam namin ang ginagawa namin, kaya minahon ka muna, Mr. Moran. Seryosong saad na SPO3 Bandia. Si Makmak naman ay naiintindihan si Liam dahil kahit siya ay gustong sugurin niya si Jerome, pero naisip ng delikado si Mariel. Tama ang daridig niya kay Bandia, kaya tinapik niya sa balikat si Liam at tinitigan sa mata at nagpakalma ng muli kay Liam. Muling sinuyapan ni Liam si Mariel na nakatingin pa rin sa kanila na umiiyak. Bigyan niyo ako ng sasakyan, bilisan niyo! Utos pang muli ni Jerome. Sumuko ka na lamang, Mendoza. Pinapagod mo ng sarili mo. Harapin mo na lang ang kulungan ng mga ikakaso sa'yo. Kung nais mo pang mabuhay, pakawalan mo na si Mrs. Cares. Trust me, Jerome, walang gagalaw sa'yo. Ani ni Dixon sa lalaki. Napansin nilang nanahimik si Jerome at nag-isip, kaya nawala sa focus ng lalaki. Nakakuha ng pagkakataon sa SPO for Lizarte na barilin sa braso si Jerome ni kinabitaw nito kay Mariel. May isa pang pulis na bumaril sa kamay ni Jerome na makita nitong balak ng barilin ng dalaga. Mabilis na naglapitan ng ibang pulis at tinutukan ng baril si Jerome na hindi na nakagalaw pa ng hawakan niya sa SPO3 Bandia. Huwag ka naman laban pa, Mendoza. Ihanda mo ng sarili mo maghimas ng rehas sa kulungan. Ani ni Dixon sa lalaki na sinamaan nito ng tingin ni Jerome. Kayo nang bahala sa kanya. Ipagamot nyo na muna yan bago nyo dalhin sa presinto. At higpitan yung pagbabantay sa kanya. Susunod kami sa inyo. Utos na SPO for Lizarte sa kasamahang pulis. Tinakbo nila Liam at Makmak si Mariel. Sinalubong naman ng yakap ni Mariel ang nobyo na hindi makapaniwala na nakakawala na siya kay Jerome. You're safe now. You're safe now, Mariel. Thanks God. Natapos na rin. Wika ni Liam na mahigpit na nakayakap kay Mariel. Liam,
Umiiyak na sambit ni Mariel na hindi pa rin bumibitaw sa pagkakayakap kay Liam. Kuya! Kuya Makmak! Salamat buhay ka! Tapos na Mariel, tapos na. Mabibigyan na ng hustisyang pagkamatay nila lolo't lola. Ani ni Makmak kay Mariel na tinapik pang ulunan nito. Napaawang ang bibig ni Mariel sa narinig sa pinsan. Muli naglandasan ang luha sa kanyang pisngi dahil niya sa batid na wala pa rin ang lola Cecilia nila. Lumapit sa kanila sina Dixon Buendia, De Dios at Asuncion, kasama na sa SPO for Lizarte. Salamat sa inyo, lalong-lalo na sa iyo Motibalano. Utong kasuyo ang buhay ko yung mahal ko. Wika ni Liam kay Dixon. Nagpasalamat din ang magpinsan sa mga pulis sa tumulong sa kanila. Dahil sa mga nangyari sa Cavite, ay nanatili na muna sina Liam, Mariel at Makmak sa lugar upang ayusin ang bangkay ng kanilang lolo't lola. Isa sa mga tauhan ni Jerome na nahuli ay nakapagturo kung saang kakuyang ibinaon ang bangkay ni Lolo Arturo sa takot na ma-torture pa siya. Si Makmak na lang ang sumama sa mga pulis at hindi na pinasama pa sina Mariel at Liam at naiwan na lamang sa morgue kung saan dinalang nakpulisan ang katawan ni Lola Cecilia. Tumawag naman si Donna sa anak na mabalitaan sa news ang pagkakasangkot nila Liam at Mariel sa isang kidnapping incident. Sinabi na lang ni Liam na sasabihin na lang sa ina ang buong kwento kapag nakabalik na sila ni Mariel sa Manila. Matapos siyang kumpirmahin sa ina ang nabalitaan nito, inassure din ni Liam na okay sila magkasintahan, kaya sinabi niya wag na mag-alala pa sa kanila ang ina. Pero malungkot iyang ipinahayag kay Donna na hindi nga nila nailigtas sina Lolo Arturo at Lola Cecilia at totoong wala ng buhay ang dalawang matanda. Sinabi din niya sa kanyang mommy na naawa siya sa kanyang girlfriend na ikinalungkot din ang kanyang mommy para kay Mariel. Gusto sanang kausapin ng mommy niya si Mariel pero sinabi niyang natutulog sa tabi niya ang nobya at ayaw niyang gisingin to para makabawi ng lakas. Nasambit pa niya na mabuting araw at nakatulog din si Mariel dahil nahihirapan ang kalooban niya sa nakikita sa girlfriend na namumugto ang mga mata sa kakaiyak. Naintindihan naman siya ng mami niya kaya nagbili na lamang na alagaan niya ang nobya at wag iiwan dahil lagi siya makakapitan ng dalaga. Nangako siya sa ina na hindi siya aalis sa tabi ni Mariel. Kahit papaalisin siya ni Mariel ay hindi raw niya iiwan ng dalaga. Nagpaalam na ang mami niya at may gagawin pa raw ito pero muli pa nagbili na mag-iingat pa rin sila. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.